Good day again, everyone. So, welcome to our second video lesson regards tools images safety. So, last video, I discussed about the different measuring tools and graphic tools. Ano ang ngayon? Sige na, kahit wala ako dyan, hindi kayo mga sport isip ninyo. Hindi ko po ninyo. Measuring tools, meron tayong tape measure, meron tayong sewing gauge, meron tayong foot or ruler, yardstick or meter stick. Yung graph numbers naman, meron tayong square, caliper tail, meron din tayong picture, at saka ikat. Dalawa na. Okay, so today, before I reveal, let us, okay pala, are you ready daw? Sabi ng autocorrect ko. Okay, loading tayo, loading. Antayin natin siya. Hanggang maging 100%. Okay. So, here we will discuss only one type of wood. So, one time ginugupit. So, cut, thing, and then, this is toolbox. Kasi toolbox minus box daw. Okay. So, cutting. So, in this video, we're going to talk about the different cutting tools. Medyo marami to. So, isang video lang, isang type of tool. Okay, here we go. I know pagkakita na ito ay gunting. Okay? But this is, tama kaya yan, shears. These are specifically used for cutting fabric. Okay, ang tawag dito ay shears. Shears. Okay, kapag sinabing shears, ibig sabihin for cutting fabric. Tandaan, for cutting fabric. Fabric lang. Alright, there are different types of shears. Number one, ano kaya? These are made of quality steel and hold a sharp cutting edge. Gawa daw siya sa bakal at merong mahaba na panggupit. Shears have the length of 7 to 12 inches and are satisfactory for most apparel fabrics. So, maganda daw siya. 7 to 12 inches lang daw yung haba ng pinaka-blade. Ito yung blade. And satisfactory for most apparel fabrics. So, maganda daw siya pang kupit ng tela. Pang uniform, maong, basta mga tela. Ang ginagamit ay, ano kaya ito? Ayun, ang tawag sa kanya is bent-handled dressmaker's shears. Bent-handled. Nakikita niyo ito. Kaya siya na bent-handled, ibig sabihin na nakabend o nakabalukto yung pinaka-handle niya. Di ba? Hindi siya diretsyo, kundi nakabalukto. Kaya siya tinawag na bent-handled dressmaker's shears. Alam ko meron kayo nito sa bahay lahat. Next. Ito kaya. Siguro yung iba sa'yo nagsabi, ay, meron ako yan, ma'am. Ito yung gunting na may pag-ganon-ganon. Ganyan. Sa kapag yung drawing ko. Ano kayong tawag dyan? Ay, ito na pala ang sagot. Okay. Ang tawag dyan ay pinking shears. Very good. Pinking shears are scissors that cut with a sawtooth edge. Kapag sinabing sawtooth, parang nagari o parang ganyan siya. Ganyan. Maliliit lang pala nagari na. Ayan. Pasigsag-sigsag siya. They are used to prevent fabric from raveling.
Ano kayang ibig sabihin ng raveling? Meron bang may idea? Okay, ang ibig sabihin ng raveling is yung paghihimulmul. Di ba minsan yung tela, naghihimulmul. Ibig sabihin naghihimulmul, naghihiwa-hiwalay. So, ang ginagamit daw para ma-prevent yun or matigil yun or mapigilan na paghihimulmul ng tela ay pinking shears. Or ito nga yun, yung tela na, ay yung gunting na pasinsan. The word pinking has nothing to do with the color pink. So, wala siyang kinalaman sa kulay pink. The word comes from a little used English verb that means to poke a hole in it. So, doon pala galing yung tawag sa pinking shear. Ibig sabihin, to poke a hole in it. Ibig sabihin ng poke, butasan or lagyan ng butas. Or parang itusok, gano'n. Ibig sabihin ng poke. It referred to a process of ornamentation. So, ginagamit siya pampaganda. Ito yung pinaka-gupit niya. Tela to ah. This is tela. Sulat ko, tela. Itong nasa picture na to is tela. And then, itong pa-triangle, pasigsag na yan, na ganyan. Yan yung pinaka-gupit no? Pinking shear. Ayan, the pair of shears has zigzag edges to cut the edge of seam allowance of fabric that does not ravel. Yung mga hindi daw naghihimulmol. It is also used for cutting decorative materials. So, hindi lang siya para sa tela or para pigilan ng paghihimulmol, pwede rin siyang pang-design. Di ba may mga bag? Kasi hindi lang naman, kapag sinabi kasi ng shears, hindi lang fabric. Ginagamit ng shears sa mga garments. Ibang klaseng tela. Ginagamit siya for decorative materials. So, hindi ba may mga bag na yung mga leatherette, o yung parang mga synthetic, may design na sigsag-sigsag. So, yun, ang ginagamit is pinking shears. Okay, next. Mukha siyang pinking shear, pero this is different. Ano kaya ito? Sabi, this tool has scallop blades used to cut parts of garments with series of uniform scallops. Okay, the answer is scalloping shears. Scalloping shears. Okay, this is scalloping shears. This tool has scallop blades, di ba? Kapag sinabing scallop, kung yung pinking shear na kanina ay ganito, zigzag. Kapag sinabi namang scallop, alon, ganyan, scallop. Okay? Ito siya, ito yung pinaka-blade niya, scallops. Ito yung pinaka-example ng gupit niya. Saan kayo nakakakita ng may mga ganyan gupit? Hindi sa portfolio Hindi ito yung ginagamit ninyo sa portfolio na pinagugupit nyo na pang art. That is crafting scissors or crafting shears. Okay. Nagagamit lang mga scalloping shear na yan minsan sa laylayan ng damit o kaya sa laylayan ng kortina. Check nyo yung mga kortina nyo sa bahay. Baka ganyan din yung design. Kasi yung ibang kortina, pag ganyan yung ilalim, ganito, malalaking scallop. Pero bawat scallop nyo na malalaki, may maliliit na scallops. So, yung ginagamit doon is scalloping shears, especially kapag mano-mano. Okay, next type of cutting tool. Okay, scissors. These are used for cutting hanging threads, excess fabric, of seams, trimming hair, and other purposes. It may be made of plastic with metal or all metal. Ayan, ito yung example ng plastic with metal. This is all metal. Okay, and kung pinagkaiba ng scissor, di ba yung shear kanina? Yung shear kanina, sabi, this is
specifically designed for cutting fabrics. This one, excess fabrics of seam, trimming hair, and other purposes. So, pwede kaya itong paggupit ng papel? Pwede. Yung shears, hindi. Kasi para lang yun sa tela. Tatandaan ha, ang shears, para lang sa tela, ang scissor kahit saan. Pero hindi sa telang-tela kasi ito excess fabrics, although makakagupit siya. Okay? Next. Ayan, did you know the difference between scissors and shears? Okay. Scissors have shorter blades and handles and have matching holes and are centered. So yung gunting daw, meron siyang handle, matching handle. Ibig sabihin, pareho ang itsura ng handle. Okay? Pareho ang itsura. While shears have different size holes and blades and are different size holes and blades are to one side is for cutting fabric. So, talagang sinasabi na yung shears ay ginagamit panggupit lang ng tela. Okay, compare ulit natin. Balik tayo. Ito yung gunting. Masasabi mong scissor ang hinahawakan mo kung pareho yung itsura ng hawakan. Ayan, pareho sila. Kapag shears naman, ayan o, magkaiba. Kahit anong klaseng shears. Sa baba, mas malaki. Sa taas, maliit. Balik na natin yung mga shears. O, diba? Ayan, magkaiba. Kasi nga, yung shears, para siya sa tela. At saka pag hinahawakan ng shear, apat yung nasa ibaba na daliri. Okay, this is a type of scissor. Ano kaya to? Okay, ang tawag dito ay embroidery scissor. It is a sharp, pointed scissor, usually 4 to 5 inches long, used in cutting fine, delicate cloth. Ibig sabihin yung mga Pinoy, mga malalambot, doon siya ginagamit. And thread in embroidery work. Ano ba yung embroidery work? Kapag sinabing embroidery work, ito yung mga borda. Kung naaalala ninyo yung ginawa ninyo nung grade 7 kayo, di ba nagtahi-tahi kayo doon, hindi sewing yung tawag doon. Kasi ang ginawa niyo doon is embroidery because those stitches are intricate design. Di ba meron kayong mga satin, French knot. Hindi natin pag-aaralan yun dito. Yung mga yun ay embroidery. So, pangtanggal itong gunting na to ng yung mga thread ng embroidery ninyo. Di ba minsan nagkakamali? So, ito yung ginagamit ng embroidery scissors. Okay, next. Ano kaya to? Sabi, these are used for cutting buttonholes. Okay, so this is buttonhole scissor. Ano ba yung buttonhole? Buttonhole scissor. Ang ginagamit siya dun sa pangbutas ng ating, yung pinakasinusuotan ng botones. These are for cutting buttonholes and cutting buttonholes. The blades have a square shape at the joint of scissors to control cutting the cloth of the buttonhole area. Okay? So, kapag nagawa ng pasukan ng botones, anong ginagamit? Buttonhole scissors. Very good. So, alam niyo ba na may rules sa paggamit ng scissor? Rule number 1. Ito, sabi, cut only fabric, never pins. Ang ginugupit ng daw ay tela, hindi yung mga metal. Karayong iba kasi pinagtitripan eh. Diba? Pinagtitripan yung gunting.
kung anong magupit-gupit, makagamit lang ng gunting. So, pero kapag gumagamit kayo ng gunting, you must be very careful. And you must only cut fabrics, never pins. Number 2, do not drop. Huwag niyo daw bibitawan kasi pwedeng, number 1, pwede siyang masira. Number 2, yung mababagsakan, baka sa paan ninyo, o makasakit pa siya ng iba, or dun sa pinakalapag. Pero minsan kasi kapag nalalaglag ang gunting, nade-deform yung pinakatusok niya. Kaya hindi siya pwedeng malaglag at baka maka-aksidente. Pangatlong rule, get sharpened when dull. Ano ba ibig sabihin? Ano kaya ibig sabihin ng sharpened? Okay, patalasin. Di ba minsan yung gunting ayaw nang kumagat? Minsan naririnig ko dati, Ma'am, yung gunting ko nakakamatay. Tapos sinusubok nila sa kanila, wag na wag gagawin yun. Kasi pinapakita nila na mapurol. Mapurol ha, hindi marupok. Ibig sabihin ng mapurol, yun yung tinatawag na dull. Kapag sinabing dull, kapag ginamit yan sa mga gamit, ibig sabihin mapurol. Minsan yung karayom din mapurol, hindi makatusok sa tela. Ibig sabihin mapurol na. Next, pinakala, sabi, do not play with scissor. It is a hazard. Katulad nga sinabi ko kanina, huwag paglalaroan ng gunting. Hindi yan pinanghaharo sa kapatid, sa kaibigan, sa kaklase. Hindi, dahil makakasakit. Okay, balik ako dito sa get sharpened. May nakalimutan ako. Paano kaya kayo sa bahay ninyo? Di ba meron minsan dumadaan yun, hasa, sumisigaw ng hasa. Doon actually kami nagpapahasa ng gunting at kutsilyo. Paano kung wala nun? Okay, pwede yung panghasa ninyo ng kutsilyo sa bahay. Or kung wala noon, alam yung bote ng soft drinks na babasagin? Doon nyo siya igugupit. Bale, para kayong magugupit. Doon sa pinakataas, sa pagbukas ng bottle, di ba babasagin yun? Doon mo siya ikakayod. Kumbaga, doon mo siya igugupit. Ayun, nakakahasay ng gunting. Next, siguro pagkakita nyo, ay para siyang panggupit, panghati ng pizza. Siguro sabi niya na, pero ito, o kaya sinasabi, ay ayun sa pang pattern. Okay, so this is, ano kaya to? Rotary cutter. It is an adaptation of a giant rotary cutter used by garment industry. So, ibig sabihin, para siyang replika ng mga giant cutter na ginagamit sa mga paggawaan ng damit. Ito ay ginawa sigurong handheld. Actually, meron ako nito sa bahay. Meron ako nito dun sa Manila. Meron ako niyan, blade to. Itong bilog na to, blade yan. It works like a pizza cutter and can be used by left or right-handed sewers. The rotary cutter is available in different sizes with different blades. So, iba-iba siya ng laki. Yung sa akin, maliit lang eh. Siguro mga 6 inches yun. Tapos maliit lang yung blade. Manipis lang yung blade niya. Kapag ginulong mo siya sa tela, dapat meron kang gamit din na foot rule. Kasi yun lang dun ka susunod. Kapag tinaan mo siya, mapuputol na. Ito katulad dito, di ba sabi, it is available in different sizes with different blades. So, nakikita nyo, ito, bilog lang siya. So, kapag ginupit yan, diretso lang yung gupit niyan. Kahit hindi diretso yung drawing ko. Tapos ito, nakikita nyo, medyo wavy siyang ganun-ganun. Ito yung example ng gupit niya, hindi straight. Ito naman pinagpatungan, ang tawag dyan ay rotary mat. Okay? Yung mat na yan, meron ng mga sukat para kapag dyan nilagay yung tela, kunyari kailangan ng sukat. So, itatapat lang dyan sa mat na yan, tsaka idadaan itong rotary cutter.
Okay, hindi siya pang draft ng pattern or marking tool. Ito ay cutting tool pa din. Okay, warning daw. You can be seriously hurt by the blade of rotary cutter. Akala ko dati, hindi siya matalim. So, hinawakan ko. Ano nangyari? Nasugat ako. So, kailangan ingat. Alam mo ng blade, alam mo ng masakit. Huwag mo nang hahawakan. The blade is a razor blade. And very sharp. Totoo to. Kaya nga, nakakasugat talaga siya. At saka nakakagupit siya ng tela ng siguro, depende rin sa kapal ng tela. Pero sobrang talim niya. Kapag dinaan mo siya, kaya niya talagang pumutol. Na-try ko siya. Yung tela, yung parang panyo. Sa panyo kasi siya sinubukan eh. Medyo naging inosente. Sinubukan ko yung panyo. Nakatupi ng, yung malaking panyo, scarf. Nakatupi siya ng 4 na tupi. Balik siya sa bulsa ko. Sinubukan ko siya doon idaan. Putol niya. Ganun siya tulis or katalas. If you cannot use the rotary cutter safely, you will not be able to use it anymore. Kapag hindi ka daw safe, gumamit ng rotary cutter, hindi mo na siya magagamit ulit. Hindi mo na siya papakinabangan. Totoo rin to, based on my experience, kasi sa akin nabitawan ko. Manipis lang yung blade niya. So, pagbagsak niya sa sahig, nagkaroon ng putol ng bungi, yung pinakadulog. Okay? So, kapag ginubuang siya sa tela, hindi na diretso, merong may naiiwan na part na hindi nakakat. Yun yung okay, next. Okay, this is another type of cutting tool. Alam ko meron kayo dito nung first year. Nung grade 7 kayo. Ang tawag dito ay seam ripper. Seam ripper. Ano ba yung sabi ng seam? Yung tahi. Ripper, pangtanggal. So, literal, ito ay pangtanggal ng tahi. A small sharp tool used to rip out or remove stitches. Pangtanggal siya ng tahi. Itong pinaka-point na to, yan yung pinaka-isingit mo dun sa tahi, hanggang dito. Ito kasi yung blade, ito yung matalas. Tsaka mo siya ipupush forward. Okay? Ayan yung blade. Yan, yung before, yan, yung blade. Yan ang blade. Okay? Kaya kailangan, ingatan nito kasi nakakasakit. Okay, last. Last na to. Sino na nakakita ng ganito? Alam ko meron kayo. Ano kaya ang tawag dito? Wait. Okay, so alam ko, lahat kayo nakakita na ng ganito. Siguro inisip nyo, ay gunting na maliit. No. Ano kaya to? This is the thread clipper. Okay, a handy. Teka lang. Nawala yung aking. A handy little spring-loaded tool that allows for snipping of threads. Snipping of threads daw snipping of threads. Okay, panggupit daw siya ng tela or ng mga himulmol. These clippers are specifically used, ayan na naman mo, specifically, ibig sabihin specifically ginawa siya para dun lang. Specifically used to snip threads, and they are not designed to cut fabric. Okay. So, ginagamit siya sa mga himulmol o sa mga sobra-sobrang sinuded. At hindi siya pwedeng gamitin sa paggupit ng tela. Una sa lahat, maliit siya. At saka, di ba yung kapag pinipindot yan, pinipress,
Ayun siya. So these are the different cutting tools in dressmaking. So again, thank you for listening. See you again until the next lesson. Bye-bye daw. Bye.